2, 3. Magandang umaga po sa bawat isa at atin na hong inaanyayahan ang ating mga kapatiran na nasa likod o nasa Sunday School room na magsipasok na po. Tayo ay magsisimula sa ating gawain ng pagsamba ngayong umagang ito. At yung ating projector ay nagmi-misbehave, so pag nagbago yung angulo, ibago na lang din yung angulo nung yun. So, sinubukan na ho namin, wala akong magawa, talagang naggaganon ho siya. Pero sana wag nating hayaan na makadistract sa ating pagsamba. Ilan ho munang mga reminders and announcements and also pagbati. Simulan natin sa pagbati. Bukas ay magdiriwang ang pinaka-pogi sa lahat ng bata dito sa church. So, ang magdi-disagree ay papatawan ng church discipline. Pero lang ho, at sa biyaya ng Panginoon bukas, ay magto 2 years old na po ang aming anak na si Timmy. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya ho. At pag-pray niyo ho kami mag-asawa, kailangan namin ng patuloy na wisdom and patience sa pagiging magulang at maging sa pagdidisiplina namin sa kanya ay kailangan namin ng inyong mga panalangin. And then also, next week pa naman, kami naman ho ni Sister Jonah ay magdiriwang ng ika-3 taong anibersaryo come November 30. So purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya sa aming mag-asawa at salamat ho sa mga patuloy na nagpe-pray po sa aming buong pamilya. Baka meron pa ho magdiriwang ng kaarawan ngayong linggong ito o anibersaryo. Meron pa ho ba? O lugar na nabanggit ko ho ang November 30, may kasabay ho itong medyo hindi naman ganun kalaki pero meron itong espesyal na gawaing kasabay. Sa November 30 ho, sa lugar ng San Mateo Rizal, sa San Mateo Baptist Church, ay magdadaos po doon ng isang conference, already and not yet, ang pinakatema ng conference, and that is a dispensational approach ng eschatology. At kung kayo ho ay nagnanasa na matutunan pa ito, mas malaman kung kung kayo ho ay estudyante ng Biblia at nagbabasa-basa at nababasa niyo yung pre-meal, amil, post-meal, hindi pro-meal, walang pro-meal, iba ho yun. Pero meron ho tayong darating na conference nga. At yun ho ay i-broadcast din live sa Facebook. At so kung maaari nyo hong ibigyang panahon po yan, that will be November 30. Anong araw nga ba yun, Brother Darin? November 30, Tuesday. That's a Tuesday. At yun ho ay maghapon. Maghapon na conference, magsisimula ng alas 9 ng umaga. At hanggang alas 5 yata ng hapon at merong 6 na tagapagsalita sa gawain po na yon. So kung kayo ay mabakante ng oras sa hapon o sa umaga, ay pwede kayo mag-tune in at ipopost po natin sa ating mga group chats ang bagay po na yon. Kung kayo nagde-desire pa na mag-aral patungkol sa mga eschatological perspectives, mga perspective patungkol sa future things, future events, nagtuturo ng Biblia kung paano ito tinitingnan, ay pwede ho yun at inaanyahan po namin kayo sa konferensya po na yun. Okay, so that will be on November 30. Ang ating mga gawain ay tuloy-tuloy pa rin. Tuwing Wednesday, meron tayong time in the Word. Tuwing Friday also, meron tayong time in the Word at 6. And ang ating online prayer meeting ng 7:15 p.m. That will be every Friday. At nawa, ay pinapaalalahanan ng bawat isa na tayo magkasama-sama, maging ang ating mga kapatiran na nakatunghay sa atin via live stream ay nais ho nating makasama sa ating gawain ng pulong panalangin. Gusto nating i-welcome ho at meron ho tayong panauhin ho ngayong umagang ito. Kung di ako nagkakamali, Tatay Jim nga ho ba ang pangalan? Si Tatay Jim, Si Tatay Jim. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. First time niyo po ito, Tama? Unang pagkakataon niyo naging bisita. So purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyo pong presensya. Tatay po nila Brother Roy Jim Sanico. Tama po ba? So salamat po sa Ayun. Mali pala ang Lloyd na nasa isip ko. Sabi ko parang ibang itsura. Si Brother Lloyd Aviva, tatay ni Brother Lloyd Aviva. Missionary ho na sinusuportahan po natin. Ayan. Ibang Lloyd pala ang pumasok sa isip ko. Pasensya na ho, may katukayo ho kasi si Brother Lloyd dito sa church. So purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong presensya po. Kasama namin kayo ngayon.
Okay. Meron pa ho ba? Mamayang hapon, nakaproject naman ho dito kanina, mamayang hapon sa ating mga young people ay meron tayong Joy Fellowship. Jesus Christ Baptist Church Online Youth Fellowship. Joy Fellowship. Actually, kagabi, nag-uusap kami ni Brother Daryl. Paano pag face-to-face na? Joy JCBC Offline Youth Fellowship. Ano? So, O pa rin. So, na-maintain pa rin natin yung joy. Ano? So, pag-pray ho natin yan, inanyayahan po ang mga young people. Mamaya ho yan, 3:00 ng hapon at marami hong inihahanda. Very, very good ang atin hong mga activities. At maraming mga pinaplano hanggang next year. No ho? Pag-pray ho natin at nawa maging engaged, active, involved ang atin hong mga young people sa gawain po na ito. And we are planning, hopefully, hindi pa ito nakataga sa bato. Ano? Pag-pray niyo ho, we are planning, though hindi tayo magkakaroon ng church-wide Christmas fellowship, baka sakali ang mga young people ay pwedeng magkaroon. Ayan, baka sakali pa lang. So wait for further announcements. So ilan ito sa mga bagay na atin hong inihahanda at pinagpaplanuhan at pinapanalangin. Okay, so I think that will conclude our announcements and reminders sa ating mga kapatid dito sa JCBC. Pag-pray ho natin ang ating mga gawain, pag-pray natin ang ating mga manggagawa, at patuloy tayong magpagamit sa Panginoon sa papaano mang paraan. Okay, ngayon sa daling ito, tayo dumako ho sa ating sandali ng paghahanda sa pagsamba. Karoon tayo ng sandali ng katahimikan ng pananalangin, hingin natin ang gabay at tulong ng Panginoon. Maging ang kanyang pagsiyasat sa atin upang tayo ay sumamba ng katanggap-tanggap sa Panginoon. Let us pray. Manalangin po tayo. O aming dakilang Diyos, aming Panginoon, manlilikha, Ikaw na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Kagaya, O Diyos, ng aming napag-aralan kayo ng umaga, Ikaw, Panginoon, ang may hawak sa amin, nagsusustento sa amin. Hindi lang sa amin, O Diyos, kundi sa lahat ng mga bagay na nakikita namin sa aming paligid. Kaya karapat-dapat ka lamang purihin. Karapat-dapat ka lamang pasalamatan. Kaya nawa, O Diyos, ang aming mga pagpupuri, pag-aawitan, ay tunay nga maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. At higit pa rito, O Diyos, sa napakadakilang kaligtasan na iyong ginawa para sa amin. Aming pinupuri ka, niluluwalhati ka, sinasamba ka at minamahal ka. Ama, siyasatin mo ngayon ang aming mga puso sa anumang mga kasalanan, sa anumang mga paglabag sa iyong kalooban. Oo, maging ang aming kakuparan sa kabanalan. Patawarin mo kami, O Diyos. At tunay nga aming maialay ang aming mga sarili sa iyo ngayon bilang mga haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, wag namang mangyari na ang aming bibig ay malapit sa iyo pero malayo ang puso. Nawa sa lahat ng aming gagawin ngayon, masumpungan mo na ito ay tunay na pag-aalay ng pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami, ang bawat may kinalaman sa gawain ngayon, ang bawat isang naririto, O Diyos, maging ang aming mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa live stream. Nawa, O Diyos, tunay nga dumating ang panahon na kami ay sama-sama
na pupurihin ka at sasambahin ka, kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita. Ama, kami naghihintay at umaasa sa iyong muling pagbabalik. Lord, kung loobin mo, nawa ay ngayong araw na ito. At nawa, O Diyos, habang hindi ka pa bumabalik, masumpungan mo kami na patuloy, na naglilingkod, nabubuhay, at sumasamba para sa iyo. Lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo kami at gabayan. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Tayo po magsta yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Manatili po tayo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon at buksan natin ang ating mga Bible in Psalm 120. Verse 1 hanggang verse 7 po. Sabay-sabay nating basahin in verse 1. Ready, read. In my distress, I cried unto the Lord, and He heard me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee, or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrows of the mighty, with coals and juniper. Woe is me, that I should adjourn in Mesech.
that I dwell in the tents of Kedar. My soul hath long dwelt with him that hateth peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Manaming Diyos, Panginoon namin sa langit, kami, Panginoon, ay muling nagpupuri at nagpapasalamat, Ama. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. At salamat, O Diyos, na minsan pa kami pinagkalooban mo ng kapayapaan sa umagang ito, na kami magkatipon-tipon, mag-aral ng iyong mga salita, umawit sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, katulad ng aming nabasa sa iyong mga banal na kasulatan, O Diyos, ipag-adya mo kami, Panginoon, sa mga bitter foes, mga bitter tongues, O Lord. At ingatan mo rin po, Panginoon, ang aming mga labi na kami ay magsalita lamang ng pawang mga kapurihan sa iyong banal na pangalan. Despise our tongue, O Lord, sapagkat ito ay puno, Panginoon, ng masasamang salita, Ama. Ipag-adya mo kami. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Panginoon, sawayin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nandoon ng galit sa aming mga puso. Panginoon, gabayan mo rin kami ng iyong mga salita. Ng liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, itali mo sa aming mga puso at isipan. Maging tanglaw sa aming lalakaran, O Diyos, upang kami lumakad sa katuwiran ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon, sa pagkatunay na ang sanlibutan ito ay puno ng kadilingan. Ama, sa pagkakataon na nandoon ang pagtataka, Panginoon, na nandoon ang mga suliranin, Ama, ipakilala mo sa amin, Ama, na kami mababa, na kami sa iyo lamang umaasa, na ikaw ang aming pag-asa, O Diyos, na kami nakatingin sa pagbabalik ng iyong banal na sa iyong banal na anak, Panginoon, ng aming Panginoong Kristo. Ama, sa umagang ito, sa aming mga pagsamba, minsan pa, Panginoon, bigyan mo kami ng kaliwanagan ng isipan, O Diyos. Ituon mo ang aming mga puso at isipan na matuto sa iyong mga salita. Gabayan mo, Panginoon, ang aming pastor na si Brother Paul na pawang katotohanan lamang ng iyong mga salita ang maipangaral sa likod ng pulpito, Ama. Teach us, O Lord. Guide us, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po rin tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Heart the Herald Angels Sing. Heart the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy on God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Are the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ my highest heaven adore, Christ the everlasting Lord. Plain inside behold him the offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, now God and seed, hail incarnate deity, pleases man with man unveiled. Jesus on Emmanuel, are the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the head of Prince of Peace,
makatayo. Para ho sa ating pagkakaloob sa Panginoon, natin hong basahin ang mga talata na ating gabay sa pagbibigay sa Panginoon. Mula ho sa 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to verse 8. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Panalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nakakamangha ang iyong biyaya. Nakakamangha ang iyong pagmamahal. Nakakamangha ang iyong kapangyarihan na patuloy na kumikilos. Nag-iingat, nagsusustento. Maliwanag, Panginoon, ang iyong salita na kahit ang aming hininga ay galing at hawak mo. Lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Hindi lamang ang aming hininga, kundi maging ang mga material na bagay na kailangan para sa pagsustento ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa nakaraang buong linggo na nandoon ang iyong pag-iingat, pagpapala, pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Lord, maliwanag ang iyong salita na isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay nagsusustento sa amin ay hindi lamang para sa aming mga pangangailangan o sa sariling enjoyment. Pero nandoon din ang pagnanasa mo na kami ay sumagana sa gawang mabuti. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Paalala mo sa amin, Panginoon, na bago sa halaga, una kang nakatingin sa kalagayan ng aming puso. Awa, masumpungan mo ang puso na nagmamahal, sumasamba, at puso na may kagalakan sa pag-aalay sa iyo. Pagpalain mo po ngayon ang mga salaping malilikom. Gamitin mo para sa iyong kapurihan, para sa iyong gawain. At lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa iyong kapurihan at sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsing lahat. Tayo po'y tumawat sa Panginoon. Awitin po natin, All Hail the Power. Let angels prostrate
magsipro po ang lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa ho sa napakainit na tinatalakay ho ngayon sa balita at hindi may iwasan na isa sa mga madalas na itatanong sa mga presidential aspirants ay ang pangyayari nitong nakaraang linggo na pangbubomba ng tubig ng mga sakyang pangdagat ng China sa mga tropa ng Pilipinas na magdi-deliver sana ng mga supplies sa mga nakabase doon sa Ayungin Shoals. At tinatanong ang mga presidential aspirants, ito ang pakikipag-deal ng kasalukuyang administrasyon sa China, ano ang gagawin nyo? Kung kayo ang magiging presidente, kung kayo ang magiging tagapanguna, or kung kayo ang magru-rule bilang presidente sa Pilipinas, paano nyo i-deal ang problemang ito? May iba't ibang mga kasagutan at hindi ko hulayunin na pag-usapan natin ang iba't ibang mga kasagutan ng atin hong mga presidential aspirants, pero gusto ko lang hong puntuhin ang katotohanan na may maaaring ibang pakaparaanan ang kasalukuyan na nangunguna at magiging iba rin naman ang kalagayan o magiging kaparaanan ng susunod na administrasyon. The present ruling administration, ganito ang paraan nila. And then the next ruling administration, kung mapapalitan man, ay mag-iiba ang kaparaanan nila. Now, kaya ko sinaysay ho ito sapagkat sa buhay ng Kristiyano, kagaya ng ating natapos na pag-aaral last Sunday sa Romans chapter 5, ay meron ng bagong naghahari. Bago tayo naligtas, sabi ng salita ng Diyos, tayo ay alipin ng kasalanan. Bago tayo naligtas, sabi ng salita ng Panginoon, ay naghahari, nagru-rule, nagre-reign ang kasalanan at kamatayan. Pero ngayon, tayo ay mga mananampalataya na, tayo ay nasa kaharian na ng ating Panginoong Sukristo at ang nagro-rule na ngayon, na nagre-reign na ngayon ay ang biyaya ng Panginoon. At dahil doon, merong pagiging pagkakaiba. Hindi pwedeng same-same lang. Ito ngayon ang bibigyang pansin ni Apostol Pablo. Pagkatapos siyang talakhayin ang napakadakilang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo, titignan naman natin ngayon ang paghahari. Binigyang pansin paano naghahari ang kasalanan. Ngayon naman, ano ang itsura ng paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng mananampalataya. The reign of grace in the believer's life. So nais ko ngayinyahan ho kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 at babasahin ho natin mula verses 1 hanggang 7. Tayo po'y tumayo at atin hong basahin ang salita ng Panginoon. Romans chapter 6 verses 1 to 7. Babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia, ito po ang salita ng ating Panginoon. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, and that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit,
Salamat po na meron kaming salita mo na basihan ng aming pananampalataya. At Panginoon, hindi lamang ito basihan ng aming pananampalataya, kundi ito rin ang basihan ng aming pamumuhay. O tulungan mo nawa kami, Panginoon, nawa ang mga katotohanan ngayon na aming bibigyang pansin, ang aming mga matututunan, ay hindi lang maging katotohanan sa kaisipan, kundi maging katotohanan nakikita sa paraan ng aming pamumuhay na tunay nga na ang iyong nagligtas na biyaya sa amin ay siya ring biyaya mo na naghahari sa aming mga buhay. O ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Katagpuin mo po ang iyong mga anak na nasa iba't ibang mga kalagayan. Ang mga pangangailangan namin sa spiritual na o Diyos sa pamamagitan ng iyong salita ay magkaroon ng kapunuan. Lord, aming hinihiling, kung meron man po sa aming kalagitnaan na wala pa kay Kristo Jesus, nawa gamitin mo sa daling ito upang nakita niya ang katotohanan at ikaw ang bigay liwanag sa kanya upang sampalatayanan niya si Kristo sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. O muli, ikaw po patuloy na maitaas sa aming mga buhay, sa aming pagsamba, po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bari po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinaka-mensahe ngayong umaga at ito ho ay magpapatuloy hanggang sa susunod na Sunday. The gospel, that is the death and resurrection of Christ, is the great foundation and power of the reign of grace in the life of the believer. Ang Ebanghelyo, walang iba kung hindi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pundasyon at kapangyarihan ng paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Now, I saw it fit na magandang balikan natin ang mga nakaraan na sinabi ni Apostol Pablo para makita natin yung trail of thought niya. At ito ay sinasadya ko hong gawin sapagkat gusto ko maipakita ho sa inyo na ang tamang pag-handle ng Biblia ay hindi ang pagbibitak-bitak nito na ginagawa ng maraming mga kulto, dahil kung mamimili ka lamang ng mga talata at pagtutuhog-tuhugin mo lamang ito na parang barbecue, yes, kayang lumabas ang kahit anong doktrina. Pero gusto kong ma-appreciate natin yung flow ng katotohanan at kung paano in-reveal ng Panginoon ang napakadakilang katotohanan na ito patungkol sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So magsisimula ho tayo muli ngayong umaga sa Romans chapter 1. Ayokong mawaglit sa ating kaisipan itong trail ng mga katotohanan na ipinapakita ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Sa chapter 1, verses 1 to 4, nakita natin na si Apostol Pablo, ang sabi niya, he is separated unto the gospel of our Lord Jesus Christ, unto the gospel of God. Siya ay ibinukod ng Panginoon bilang tagapangaral, bilang tagapaghatid ng mabuting balita. At itong mabuting balita, itong ebanghelyo na ito, sabi sa verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. So malinaw, the gospel, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, ito ang pangunahing mensahe ng mga apostol. Ito ang pangunahing mensahe ni Apostol Pablo. Sa verse 15 and 16 ng chapter 1, ang sabi niya, it is the power of God unto salvation. At dito, this includes the life of being saved. Hindi lamang ito salvation na ikaw ay naligtas, kung hindi yung salvation life, yung pagiging Kristiyano, yung pagiging buhay, yung buhay mo ng pagiging ligtas. Ito pa rin ang kapangyarihan. Ang gospel ay hindi lamang starting point, ang gospel is from the starting until the end ng buhay Kristiyano. And then verse 18, ito yung medyo malaking chunk, hanggang verse number 20 ng chapter 3. Pinakita ni Apostol Pablo ang dakilang pangangailangan sa Ebanghelyo. And again, andun ang katotohanan na lahat ay makasalanan.
At dahil ang lahat ay makasalanan, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng matuwid na paghahatol ng Panginoon. Ikaw man ay isang hentil, wala sa iyo ang Biblia. Ikaw man ay isang relihiyosong Hudyo, halos kabisado mo ang mga kautusan ng Panginoon. Ikaw pa rin ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos sapagkat walang pagkakaiba. Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 6, ang Diyos na ito, He will render to every man according to his deeds. Igagawad niya, ipapataw niya ang kaukulan na parusa o gantimpala sang-ayon sa ating mga gawa. Pero ito ang problema, ano ba ang ating mga gawa? Ang sabi sa Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Mula sa pinakabata na naririto hanggang sa pinakamatanda, there is none righteous, no, not one. Kaya kung ipapataw ng Diyos sa atin ang sang-ayon sa ating mga gawa, ang tanging aasahan at ang karapat-dapat sa atin ay parusa at walang hanggang impyerno. This is the bad news. So that is from Romans chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, ang tao ay makasalanan at ang Diyos ay may matuwid na puot at hatol sa kasalanan. Pagdating sa Romans chapter 3 verse 21, ito na yung solusyon sa kasalanan. Actually, doon nagsimula si Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Well, ang tanong, bakit kailangan ito? Ano tong ebanghelyo na ito? Para saan ito? At pineset ni Apostol Pablo ang problema, tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal, at tayo nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. At ang tanging paraan para tayo maligtas ay si Jesucristo lang. Ang sabi sa verse number 21 ng chapter 3, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of or in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Ano man ang kulay ng balat mo, ano man ang lengguwahe na iyong sinasalita, ano mang antas ng edukasyon ng narating mo, ano mang relihiyon ng kinakaaniban mo, there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Therefore, ang tanging pag-asa ay yung sinabi sa verse 22 ay ang katwiran na galing sa Panginoon at ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pagdating sa chapter 4, nakita ni Apostol Pablo na ang katwiran na ito, ang kaligtasan na ito ay meron lamang iisang kaparaanan. Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Binigay niya ang example ni Abraham, and Abraham believed God and was counted for him for righteousness. Binigay niya ang example ni Haring David na sinaysay din ang kapareho na pagiging mapala, the blessedness ng isang tao na hindi inimpute sa kanya ang kasalanan, kundi inimpute sa kanya ng Diyos ang katwiran dahil at sa pamamagitan ng pananampalataya. At yun din ang kaparaanan para sa atin. Sa atin ang mga sumampalataya sa Ebanghelyo ay inimpute ang katwiran na ito at nagtamo tayo ng kaligtasan at tayo ay inaring ganap ng Panginoon. Kaya yun yung entrada sa chapter 5 verse 1. Ang sabi ni Apostol Pablo sa chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith. Sino ang justified by faith? From the Old Testament to the New Testament, it is always justification by faith. Never na naging by works. Kasi kung by works, there's no difference, for all have sinned and come short of the glory of God. It is justification by faith. At dito'y nakita natin ang mga dakilang biyaya na meron tayo bilang mga Kristiyano.
Nakita natin ang dakilang seguridad na meron tayo at ang dakilang pag-asa natin. At dinignan natin to 3 Sundays ago, 4 Sundays ago, dinignan natin na ang dakilang pag-asa na meron tayo kay Kristo Jesus ay walang anumang pag-asang mapahiya. Sa Romans chapter 5 verse 5 ang sabi, and hope maketh not ashamed. Believer, Kristiyano, ang pag-asa natin na kay Kristo Jesus, ang pananampalataya natin, ang kaligtasan natin na nakabase kay Kristo Jesus ay walang anumang pag-asang mapahiya. Hope maketh not ashamed. Why? Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given to us. Ang pag-ibig ng Diyos ay shed abroad. This is lavishly, graciously, and abundantly given by God. Hindi tinipid. At ito'y pinakita sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at kumilos ang Panginoon at binuksan ang ating mga mata at nakita natin ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang katotohanan at ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung saan natin sandali sa 2 Corinthians. 2 Corinthians, and madalas natin itong pino-point out sapagkat ito'y napakadakila at napakatamis na katotohanan. 2 Corinthians chapter 4, ang sabi sa verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Verse 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts. Itinulad ni Apostol Pablo doon sa Genesis 1:1 kung saan inutos ng Panginoon, let there be light. At itong Diyos na ito, He shine in our hearts. Ano nangyari? Shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kung hindi nagbigay liwanag ang Panginoon, hindi mo makikita si Kristo. At salamat sa Panginoon, Siya ang nagbigay liwanag sa atin. Siya ang kumilos sa atin. He shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Pinahayag, pinakita, nakita natin ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng kilos ng Banal na Espiritu. At pinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 5. Kung titignan natin sa verse number 11. And not only so, but we also joy in God through the Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement, or sa another translation, the reconciliation. Tayo ay pinapagkasundo ng Panginoon sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Paano tayo pinapagkasundo? How was this made possible? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At nakita natin 2 Sundays ago at maging last Sunday mula verses 12 hanggang 21. Pinakita ni Apostol Pablo yung pagiging ginamit bilang analogy ni Apostol Pablo itong si Adan at ang ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong si Adan ay tumayong representante ng lahat ng mga tao. Therefore, lahat ng mga tao ay nagkasala at naging guilty dahil sa kasalanan ni Adan. Si Jesus na siyang ating tagapagligtas, na siyang ikalawang Adan naman, ay representante ng lahat ng mga ibinigay ng Ama sa Kanya at yung namang pagsunod ng ating Panginoong Kristo ay ibinibilang sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Ako niyo po, si Adan bilang representante ng lahat ng tao, yung kanyang pagsuway, yung kanyang guilt ay ibinilang sa lahat ng tao. Si Kristo, yung kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Ama, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay kung tayo mananampalataya kay Kristo, ibinilang sa atin ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners. At marami ang nabibilaukan sa katotohanan na ito. Ano?
Dahil sa ginawa ni Adan, guilty ako ngayon. Dahil sa ginawa ni Adan, makasalanan ako ngayon. Ay, para namang yatang hindi ko kayang tanggapin yan. Ayoko naman yata yan. Well, kung hindi mo tatanggapin yung unang part, wala kang basihan para tanggapin yung pangalawa. Sapagkat pagkatuloy natin yung verse 19, so by the obedience of one, that is Jesus Christ, shall many be made righteous. At yun lang ang pag-asa natin. For all have sinned and come short of the glory of God. At ang tanging paraan para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos ay ibilang sa atin ang katwiran nung isa na perpektong sumunod. Walang iba kung hindi si Kristo. So kung ikaw ay tatanggapin mo para sa iyong kaligtasan ang katotohanan na yung katwiran na yun ni Jesus ay ibinilang sa iyo ng Ama at purihin ng Panginoon. At yun lang ang tanging ating pag-asa. Andun din yung katotohanan mo, yung ginawa ni Adan ay ibinilang sa lahat ng mga tao. Nararapat lamang na tayo ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Sa pagdating sa verse number 20, moreover the law entered, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Dumating ang kautusan, at ang purpose ng kautusan ay hindi bawasan ang kasalanan. Ang purpose ng kautusan ay hindi para linisin ka. Actually, ang kautusan ay nagpapakita pa kung gaano kadakila, katindi ang kasalanan. Naalala ko ho yung ginamit na ilustrasyon ng isang mangangaral. Halimbawa ay merong isang rebelde. Ang problema, walang gobyerno. Saan siya magre-rebelde? Dumating ang gobyerno, naglasa ng mga batas. Anong gagawin ng rebelde? Magre-rebelde ako. Dumating ang kautusan upang lalo pang sumagana at lalo pang sumagana ang kasalanan. Ganun kapuso ang kasalanan. Pero narito ang napakadakila at magandang katotohanan kung saan sumasagana ang kasalanan, sumasagana rin naman ang biyaya. Isang hamon natin ng karaang linggo, gaano mang kasagana ang kasalanan mo, o nais ko sabihin sa iyo, mas sagana ang biyaya ng Panginoon. Kung ang tingin mo masyado ka ng madumi, kung ang tingin mo masyado ka ng malayo, kung ang tingin mo masyado ka ng lugmok, kung ang tingin mo masyado ka ng sira, kung ang tingin mo masyado ka ng nasa dilim, kung ang tingin mo wala ka ng pag-asa, o kaibigan, kung saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Sapat ang biyaya ng Panginoon para magligtas. At pagdating sa verse number 21, ang sabi ni Apostol Pablo, that as sin hath reigned unto death. Kung naalala niyo ho, sa verse number 12, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. At ang sabi ni Apostol Pablo, I believe sa verse number 15, nag-reign ang kamatayan. Sa verse number 14, nevertheless death reigned from Adam to Moses. There's that reign of sin, the reign of death, ang paghahari ng kasalanan, ang paghahari ng kamatayan. Even so might grace reign. Naghari ang biyaya. Paano? Through the righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Itong paghahari ng biyaya ng Panginoon na ito ay sa pamamagitan ng katwiran at ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung katwiran na pinataw sa atin, inimpute sa atin, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So yes, nag-reign ang kasalanan. At sa maraming panahon, nabuhay ang mga tao sa ilalim ng paghahari ng kasalanan. Walang exemption dito. Maging sa mga bata, maging sa mga matatanda, maging sa mga tao ang tingin nila sa kanilang sarili ay relihiyoso, oo, naghari ang kasalanan at nabuhay tayo sa ilalim ng paghahari ng kasalanan.
At ang pinakamagandang description dito ay ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2. Buksan lang natin sandali. Ephesians chapter 2. Ano ang itsura ng paghahari ng kasalanan? At ano ang itsura ng taong namumuhay sa ilalim ng paghahari ng kasalanan? Ang sabi ay ito, and you, verse 1, Ephesians 2, and you had he quickened, who were dead in trespasses and sins, where in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Hando ng iyong pamumuhay, namumuhay ka sang-ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Hindi ibig sabihin kailangan ikaw ay pusakal na kriminal. Hindi ibig sabihin kailangan ikaw ay nasa death row. Hindi ibig sabihin kailangan may tatukan ng 666 o kung ano man na mga ikaw ay satanista. No. Ikaw ay nabubuhay sang-ayon sa kurso ng sanlibutan. Nabubuhay ka para sa sanlibutan. Then sa verse number 3, ang sabi, among whom also we all had our conversation. And as I always point out, yung pronoun na we, kasama si Pablo. At ano siya, bago siya maging Kristiyano, isang napakahigpit na relihiyosong Pariseo. Hindi ka pwedeng magtago sa likuran ng bato ng pagiging relihiyoso. Brother Paul, nagsisimba ako linggo-linggo. Kasama ka dito. Brother Paul, ako ay laking simbahan. Ako'y lumaki sa pamilyang Kristiyano. Every day nagbabasa kami ng Biblia. Every Sunday nakakapakinig kami ng salita ng Panginoon. Alam niyo, isa yan sa danger ng anak ng pastor. Hindi lamang ng anak ng pastor, ng anak ng mga Kristiyanong pamilya. The thinking na dahil ako'y laking Kristiyanong pamilya, ang nanay at tatay ko'y Kristiyano, lalo na tatay ko pastor, ay assume na agad na okay na. Walang sabi ni Apostol Pablo bilang isang relihiyosong Pariseo, bilang isang relihiyosong Hudyo, ang sabi niya, we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Ito ang larawan ng namumuhay sa paghahari ng kasalanan. O maaaring napaka-relihiyoso mo. Maaaring ang dami mong alam sa Bible. O maaaring lamang simbahan ka every Sunday. Oo, maaaring ang lahat ng yon at ikaw pa rin ay alipin at pinaghaharian ng kasalanan. Patay sa kasalanan. Hindi ka pa rin ligtas. Mula sa kalagayang ito, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay kumilos at niligtas ka, natapos na ang paghahari ng kasalanan, at pumasok ang paghahari ng biyaya. At yun yung sinabi nga ni Apostol Pablo sa verse 21 ng Romans chapter 5, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. At ito yung tema. I believe ito yung isa sa mga pangunahing tema ng chapter 6 and chapter 7. Bibigyang diin, pansin ni Apostol Pablo. Okay? Dati nasa ilalim ka ng paghahari ng kasalanan at ngayon, Kristiyano ka na, nasa ilalim ka na ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. Anong itsura? Ano ang itsura ng pamumuhay ng isang tao na nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng ating Panginoon? Mula ho sa mga talata na ating binasa, verses 1 to 7 ng Romans chapter 6, meron ho tayong tatlong bagay na pag-aaralan, ngunit tingin ko isa lang ho ang matatalakay natin ngayong umagang ito. Una, the abuse of the reign of grace. The abuse of the reign of grace. Pangalawa, the symbol of the reign of grace. Una, ang abuso sa paghahari ng biyaya. Pangalawa, ang simbolo ng paghahari ng biyaya.
Walang iba'y huyaan, makikita natin kundi ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And then pangatlo, the certainty of the reign of grace, ang katiyakan ng paghahari ng biyaya. So tingnan ho natin una ang punto verses 1 and 2, the abuse of the reign of grace. Ang pag-abuso sa paghahari ng biyaya. Kagaya ng maliwanag na ni-layout ni Apostol Pablo, na tayo, verse 1, chapter 5, ay justified by faith. Malinaw at paulit-ulit niyang sinabi si Jesus sa chapter 5, verse 8, ay namatay para sa atin. Malinaw sa chapter 5, verse 10, that we are reconciled to God by the death of our Lord Jesus Christ. We have now received the reconciliation. We have been reconciled sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus sa chapter 5, verse 11. At ngayon, ang biyaya ng Panginoon na ito ay sumagana at naghahari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So anong punto? Lahat ng nakay Kristo Jesus ay nakaranas ng pagsagana ng biyaya at lahat ng nakay Kristo Jesus ngayon ay nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng ating Panginoon. Pero bago saysayin ni Apostol Pablo, ano ang itsura ng pamumuhay? Binigyan niya muna ng pansin ang isa sa napakadelikadong kaisipan na higit sa malamang inaasum na ni Apostol Pablo na maaaring pumapasok na sa iglesia sa Roma, na maaaring meron ng mga nagpapakilalang Kristiyano na ganito ang kanilang kaisipan at pagrarason, ang pag-abuso sa biyaya ng Panginoon. So, tingnan natin sa verse 1, Romans chapter 6. Now, let me just say, bago natin basahin, maaaring may tamang pagkaunawa sa katotohanan, pero hindi laging lumalapat sa aplikasyon. Merong mga tao may hawak silang tamang doktrina, pero hindi ito nailalapat ng tama sa pamumuhay nila. Isa sigurong magandang example ay ang doktrina ng paghihirang ng Panginoon or ng election. At ang isang maling aplikasyon nito, well, may pinili na palang Panginoon, therefore, hindi na kailangan mag-evangelism. That's a wrong, very wrong application. At dito, merong kaisipan. Handyan na palang biyaya ng Panginoon. Naghahari na pala ang biyaya ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kung saan pala sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Sino dito gustong sumagana ang biyaya? Sino? Ano ang sikreto para sumagana ang biyaya? E di sumagana ang kasalanan. At merong mga umaabuso. At higit sa malamang, at hindi ito yung first time na na-encounter ni Apostol Pablo ito, nandun yung misapplication ng tamang theology. Sa Romans chapter 3, balikan lang ho natin. Sa Romans chapter 3, meron na ho sinabi rito si Apostol Pablo na meron nang nagpaparatang, meron nang nagbabaluktot at nagpapamali ng aplikasyon ng katotohanan. Romans chapter 3, verse 5, anong sabi? But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who take vengeance? I speak as a man. Ano sinasabi ni Pablo? Kung yung aking kasalanan, nagbibigay spotlight sa katwiran ng Panginoon. Yung aking kamalian, yung aking kasalanan, ay nagbibigay ng matinding contrast para mas makita ng maliwanag ang biyaya ng Panginoon. Hindi ako dapat hatulan kasi nakakatulong ako para ma-highlight ang biyaya ng Diyos, ang katwiran ng Panginoon. Ituloy pa natin sa verse number 7. For if the truth of God hath more abounded through my lie unto His glory, why yet am I also judged as a sinner? Kung natutulungan ng aking kasinungalingan yung katotohanan ng Panginoon, eh bakit niya ako hinahatulan? Kakuha niyo, the end justifies the means. Kung ang end ay naluluwalhati si Lord, ano man ang gawin ko, basta naluluwalhati si Lord.
Pagdating sa verse 8, and not rather, as we be slanderously reported. Meron na nag-i-slander. Meron ng mga taong nagsasabi nito. Meron nang nag-a-apply ng mali, ng tamang theology. Narinig nila yung tamang theology mula kay Apostol Pablo at ina-apply na nila sa maling kaparaanan. Ano yung slanderous report? As some affirm that we say. Sinasabi ng iba na ito yung sinasabi namin. Naglalagay sila ng salita sa aming bibig. Ano yung sinasabi nila na sinasabi daw namin? Sabi ni Apostol Pablo, let us do evil that good may come. Alam niyo, isa to sa mga madalas na nagiging paratang sa mga tunay na Christianismo. Pag sinabi niyong ang kaligtasan by grace lang, not by works, di sinasabi mong pwede na may maling aplikasyon. Dinadala nila sa maling konklusyon. At napakaraming mga kaparaanan, napakaraming mga doktrina, hindi lamang patungkol sa kaligtasan. Meron pa sa Romans chapter 6 verse 14, meron tong ginagamit ang mga talatang ito para i-promote ang antinomianism. Anong sabi? For sin shall not have dominion over us, for ye are not under the law but under grace. O kita mo na, you're not under the law. Hindi ka na kailangang sumunod sa kautusan. Libre na. Nasa ilalim ka na ng biyaya. Hindi mo na kailangang bigyang atensyon ang pagsunod sa kautusan. Ginagamit at niladala sa maling konklusyon. Sa Galatians chapter 5, meron din pangyayari na ito. Na oo, meron tayong kalayaan kay Kristo sa verse number 13, pero may paalala si Apostol Pablo, for, brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for the occasion to the flesh. So yes, may liberty ba tayo kay Kristo? Yes. Pero merong paalala ang apostol, wag niyong gagamitin ito na lisensya ng laman para sa kasalanan. So, nandoon ang mga maaaring pwedeng gawin na isang katotohanan pero mali ang aplikasyon at ito'y magdala sa matinding kapahamakan. Isa sa madalas na kinukutya ay yung tinatawag ho na security ng ating salvation. Yes, madalas at talamak at abuso na atong tinatawag na OSAS, once saved, always saved. At again, hindi sapat at napakalabo kapag sinabi mong ganun. Pero totoo ang seguridad ng ating kaligtasan sapagkat we are kept by the glory of, we are kept by the power of God. Ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay at walang makakaagaw sa mga tupa sa kamay ng Ama. So are we secured? Yes. Hindi ibig sabihin na pwede ka na magkasala. Pwede ka mamuhay sa immoralidad. Pwede ka mamuhay sa makasalanang kaparaanan dahil once saved, always saved, sabi nga nila. By the way, marami sa panahon ngayon, hindi once saved, always saved. Once prayed, always saved. And that is very untrue. Hindi porket sumunod ka sa isang panalangin, ikaw ay Kristiyano na. It is not pray after me that makes one a Christian. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi pray after me and you will be saved in thine house. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. So balikan ho natin ang Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Kung saan sumasagana ang kasalanan, mas lalong sumasagana ang biyaya, ano ngayon ang sasabihin natin? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? At again, ito yung sinasansala na agad ni Apostol Pablo, yung posibilidad na maaaring pag-abuso sa paghahari ng biyaya ng Panginoon, sapagkat kung saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya, at ito'y napakadakilang katotohanan. Pero pwede itong abusuhin. Gusto natin ang biyaya ng Panginoon? Gusto natin mag-reign ang biyaya ng Panginoon? Well, according sa statement ni Apostol Pablo, it is good, it is desirable,
And maybe even needful na magpatuloy sa kasalanan dahil doon masasagana ang biyaya. So muli, ito ay maling konklusyon at maling aplikasyon. So merong napakatunay na panganib. At ganito katuso at kadaya ang kasalanan na maging ang mga katotohanan ng Panginoon ay maaaring hijackin at i-apply sa maling kaparaanan. Sikat na sikat sa mundo natin ngayon. Iawagayway nila ang bandera ng katotohanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Yes? Magkukot pa sila ng verse. God is love. And love is from God. Therefore, basta may love, it is of God. Kahit lalaki sa lalaki, at babae sa babae. Inaabuso ang mga katotohanan. God is good. At dahil ang Diyos ay mabuti, hindi pwedeng may impyerno. Kasi paano mangyayari? Ang mabuting Diyos ay magdadala ng tao sa impyerno at paparusahan magpa sa walang hanggan. Hindi mabuti yung Diyos na yon. Sang-ayon sa kanila. Hindi yun ang Diyos ng Biblia. So muli, ang punto ay ito. Mag-ingat ho tayo. Na baka mamaya ay merong mga katotohanan ng Panginoon. And yes, praise the Lord sa mga katotohanan niya. Pero mag-ingat tayo dahil merong present danger na ito ay madala sa maling aplikasyon. Pakabantayan po natin. So we must ground our beliefs in the Bible. But we must also ground and carefully ground our applications also from the Bible. Huwag natin kunin ang isang katotohanan at overstretch natin ito. Na pagdating sa verse 2, dinil ni Apostol Pablo, sinagot niya. Ang tanong ay ito, tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan para ang biyaya ay sumagana? Ang sagot ni Apostol Pablo ay ito, God forbid. Ang Greek ho nito, kung nagkakamali, ay meginoito. It is a very strong negative, or it's a very strong denial. At ang translation nga sa King James, God forbid. No, 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 no! Hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Hindi obra. Hindi pwedeng isipin. Hindi pwedeng pagsamahin. Hindi ito pwede. Na magpatuloy sa kasalanan ang isang tunay na sumampalataya kay Kristo. Nagbigay ngayon ng isang rhetorical na tanong o rhetorical question si Apostol Pablo. At itong rhetorical question, isa to sa mga gamit ng rhetorical questions, pinupuwersa ang tumatanggap ng tanong na mag-isip kung ano ang tamang kasagutan. At ang sagot niya, ang tanong ni Apostol Pablo ito, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Sige nga, pag-isipan mo nga, bigyan mo nga ng atensyon, paano mangyayari na tayo, mga mananampalataya ni Kristo, na patay na sa kasalanan, ay manumuhay pa doon. Na gusto kong kunin ang inyong atensyon at ipakuho muna doon sa sinabi, dead to sin. Dahil ito yung dahilan kung bakit hindi na pwedeng mamuhay sa kasalanan. Kasi tayo ay, ito ang spiritual na katotohanan, ito ang katotohanan, tayo ay patay na sa kasalanan. Now, gusto ko lang ipakita yung contrast. Yes, sa Ephesians 2 verse 1, sinabi, we are dead in trespasses and sin. We are, yung word na in is a geographical term or locational term. Ibig sabihin, nahandong ka, patay ka doon. Yung we are dead to sin, it is a relation term. In relation to sin, you're dead. Magkaiba ho yun. Now, itong word na dead, sa translation ng King James, is a little bit unfortunate sapagkat ang labas nito ay adjective. Yes? You are dead to sin. Dinidescribe ka na patay ka na sa kasalanan.
Actually, pag pinag-aralan nyo sa Greek, itong dead na to, itong word na dead is a verb, aorist intense, active, indicative. Pero po, ano yun? Una, it is a verb, it is an action. Hindi siya adjective na naglalarawan. Ito ay isang bagay na ginawa. Ito ay aorist sa kanyang tense, or second aorist actually, which indicates the mere fact of the action. Ito ay ginawa na, at walang indikasyon kung hanggang kailan magpapatuloy yung epekto. Or pwedeng ibig sabihin ay tuloy-tuloy ang epekto. So ito'y ginawa noon, isang action na ginawa noon na merong tuloy-tuloy na aplikasyon. Ibig sabihin, ikaw ay patay sa kasalanan, hindi nangyayari isang araw ay pagkatapos sa 3 linggo, mabubuhay muli. No. Ito ay tuloy-tuloy. And then, hindi lang yun, it is indicative na nagsasabi ng tunay na sitwasyon. So narito, we are dead to sin. Actually, ang pinakamagandang translation nito, we died to sin. At dahil ito ay active, we died ourselves to sin. At ang pinaka-binibigyang punto ho ng katotohanan ito, it is an action that is done. We died to sin. Paano tayo namatay sa kasalanan? Walang sabi sa verse 3, which is pag-aaralan natin next Sunday. Ang sabi sa verse 3, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? We died to sin with Christ. With and in Christ. So narito ang punto, nung tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, kalakip nito, kasama nito, we died to sin. So hindi po pwede, hindi uubra, hindi kayang isipin, at hindi lalapat sa Biblia ang isang taong nagpapakilalang mananampalataya ni Kristo, pero nakayakap pa rin at namumuhay sa kasalanan. Dahil ang pagsampalataya kay Jesus ay pagkamatay sa kasalanan. Habang inihahanda ko ho ang lesson na ito, mas naging, yes, convinced na ako noon, pero mas luminaw yung katotohanan na hindi pwede at hindi maihiwalay ang tunay na repentance sa pananampalataya. Dahil merong mga aral sa panahon natin ngayon ay hindi, kailangan mo lang faith. At madalas ang ibig sabihin nila, ang kailangan mo lang faith, ang kailangan mo lang tanggapin sa Jesus, at ang ibig sabihin nila madalas, ang kailangan mo lang sumunod sa panalangin. Kapag sumunod ka sa panalangin, good na. Ay, anong gawin mo? Kahit tinanggap mo na minsan si Jesus, okay ka na. Actually, meron mga ilang theologians, sad to say, at nangingimi akong tawagin silang theologian, na nagsasabi na kahit ikailang mo pa si Jesus, kahit mag-Muslim ka pa, basta one point of your life, tinanggap mo si Jesus, okay ka. Save ka. Well, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw ang salita ng Panginoon. We died ourselves to sin. When we believe the gospel, tayo ay namatay sa kasalanan at hindi ito pwedeng ipagkahiwalay. Kaya ganun na lamang ang panawagan ng mga mananampalataya ng mga apostol. Buksan na natin sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Simulan ho natin sa verse number 20. Ang sabi, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Ano yung pangunahing tinuturo nila? Verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks. Ano man siya, ano man ang kulay ng balat niya, ito ang matapat na pangangaral. Ang sabi ay ito, testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. At yung repentance dito, hindi merely changing of mind na dati ay hindi ka naniniwala kay Kristo, change of mind, ngayon maniniwala ka na. Hindi lang yun. But it is really repentance from sin. Because when you believe in the Lord Jesus Christ, you died to sin. And if you died to sin, how can you live any longer therein?
Kaya ho yung mga nag-hold doon sa katuruan na pwede kang mananampalataya pero magpapatuloy ka pa rin sa pamumuhay ng kasalanan ay merong, if not a very dangerous, deficient understanding ng kaligtasan as taught in the Word of God. So narito yung tanong, balik ho tayo sa Romans chapter 6 verse 2. Ang sabi niya, God forbid. No, 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 no. Hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan ang isang tunay na mananampalataya, ang isang tunay na pinaghaharian ng biyaya ng Panginoon. Bakit? Paano mangyayari? Paano mangyayari na tayong mga patay sa kasalanan ay mamumuhay pa doon? Sabi ni Leon Morris sa kanyang commentary dito sa Book of Romans, commenting in this verse, sabi niya, being a Christian is a decisive step. It is the beginning of faith and it means the end of sin. It's really repentance. Kasama, kaakibat, hindi mapaghihiwalay ang tunay na pagsisisi sa tunay na pananampalataya. So true believers will, ang tunay na mananampalataya ay mag-i-struggle pa rin sa kasalanan. At makikita natin yun sa Romans chapter 7. Pero ang tunay na mananampalataya ay wala na sa ilalim at hindi na alipin at hindi na patay sa kasalanan. We had died to sin. So ito ang katotohanan. Hindi ito kung feel mo lang. Hindi ito isang seremonya na kailangang gawin sa iyo. Ito ay totoo. Kung ikaw ay Kristiyano, you have died to sin. And here's the question. How shall we live any longer therein? Ano? Paano mangyayari na mamumuhay ka sa kasalanan kung patay ka na sa kasalanan? Hindi po pwede. Para bang ganito, nung nag-iisip ko ng ilustrasyon, para bang ganito, kung tuturuan mo yung bata, 2 plus 2 equals 7. Pwede? Pwede ba yun? 2 plus 2 equals 7. Sino ang magsasabing pwede? Sino magsasabing hindi pwede? Sino ang, brother po, hindi ko naintindihan yung equation? Hindi pwede ang 2 plus 2 equals 7. Hindi pwedeng ang Kristiyano ay magpapatuloy sa kasalanan. Now, kung magpupumilit kang 7 yan, 7 talaga yan, baka 2 plus 5. Kung magpupumilit ka na namumuhay sa kasalanan, baka hindi totoong Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano ay patay na sa kasalanan. Ito ang point. Ang paniniwala sa biyaya ng Diyos na nagliligtas. Ang paniniwala sa kaligtasan na hindi nakabase sa ating mga gawa ay never na maglulundo sa pamumuhay ng pag-abuso sa biyaya. Hindi po pwede. Pangalawa, na maganda na maging maingat ho tayo. The fact na ito ay sinasabi ni Apostol Pablo, the fact na ito ay nasa salita ng Panginoon, ay merong maaaring umabuso. Nasa biyaya na naman ako eh. Ligtas na naman ako eh. May 1 John 1:9 naman eh, na basta magsisi ka, patatawarin ka, at mamumuhay ka sa kasalanan. God forbid. Hindi po pwede. At narito pa ang isang pag-asa para sa ating mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya, which is lahat tayo, na nag-i-struggle pa rin laban sa kasalanan. Tignan natin ang katotohanan na ito. We have died to sin.
Maganda ang pinunto ng isang theologian. Pag binasa niyo ang Romans chapter 6, isa sa paulit-ulit na bibigyan pansin ni Pablo, knowing this, knowing this, knowing this, ang ating pamumuhay Kristiyano ay nakabase sa katotohanan na alam natin. At narito ang katotohanan ngayon. O mananampalataya, tayo ay patay na sa kasalanan. Therefore, hindi na dapat maghari ang kasalanan. Therefore, hindi na tayo dapat magpaalipin sa kasalanan. O therefore, hindi mo pwedeng isipin na, well, ganito kasi kung lumaki, ito na ang naging, tumanda na ako ng ganito, ito na talaga ang ugali ko. No, 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 no. Ikaw ay nasa Kristo. You are dead to sin. You can no longer live therein. Kunin mo ang lakas, kunin mo ang pag-asa, hindi sa sarili mong puwersa o kakayahan, pipigilan ko to ng aking lang. No, no, no. Tumingin ka sa katotohanan, you have died to sin because you are in Christ. Because of the gospel. Ang pinakamabisa pa rin na panlaban sa kasalanan ay ang katotohanan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ang katotohanan na tayo ay kasamang namatay at muling nabuhay sa ating Panginoong Jesucristo. We have died to sin. How can we live any longer therein? Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na gamitin ang katotohanan na ito sa patuloy na pagpatay sa kasalanan na katahan pa sa atin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, wala kaming maitatago sa iyo. Magiging sinungaling kami pag sinabi naming wala kaming pakikipaglaban sa kasalanan. At Lord, napakaraming pagkakataon na kami ay nagiging talunan, nagiging pabaya. O Panginoon, patawarin mo po kami. Ang ngayon, O Diyos, tulungan mo kami. Una, Panginoon, tulungan mo kami at ilayo mo kami sa pag-abuso sa biyaya. At kung meron mang naririto, papakilalang Kristiyano na umaabuso sa biyaya, O Diyos, sansalain mo po siya. Na ipakita mong maliwanag na hindi po pwedeng mamuhay ang totoong Kristiyano sa kasalanan. Hindi po pwede. At sa aming Panginoon ng mga mananampalataya na patuloy nakikipagbaka at nakikipagpatayan sa kasalanan. Huwag mo kami hayaang tumiwala sa aming sariling lakas. Tulungan mo kaming tumingin sa katotohanan. Sa katotohanan na kami kay Kristo ay mga patay na sa kasalanan. Kung kaya't wala nang kapangyarihan at hindi na naghahari at kami ay alipin na, hindi na alipin ng kasalanan, kundi alipin mo at instrumento mo sa katwiran. O Panginoon, tulungan mo kami at nawa ang paghahari ng biyaya sa amin bilang mga Kristiyano ay hindi lang isang teolohiya na laman ng aming kaisipan, kundi isang katotohanan na nakikita sa aming araw-araw na buhay. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan. Salamat sa iyong katotohanan. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo kay Kristo Jesus. Lahat ng tudalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo kumusta yung lahat. Tayo umawat sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, To God be the glory.
ngalan ng Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama sa live stream. Tuloy naman tayong ingatan, gamitin ng Panginoon. Patuloy tayong lumalim pa sa ating pagkakilala, pananampalataya at pagmamahal sa Diyos na nagligtas sa atin. Kagaya ng ating napag-aaralan ngayong umaga, patuloy tayong makipaglaban sa mga kasalanan na katahad pa sa atin. Dapat daladala ang kapangyarihan ng katotohanan ng Panginoon na tayo ay patay na sa kasalanan. Tulungan naman tayo ng Panginoon at patuloy na gamitin instrumento ng katwiran. Sa naman tayo naroroon, patuloy na maging tagapaghayag tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang presensya ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Sa man tayo naroroon, ay patuloy tayong maging liwanag at patuloy na maging asin para sa kapurihan ng ating Panginoon. God bless po. We are dismissed. Ilang reminder lamang po, alas 3, meron hong Joy Fellowship, 6 p.m., meron ho tayong gawain ng pagsamba ngayong gabi. And lastly, wala ho mo nang aalis. Wala ho mo nang aalis. Sandali lang po. Sandali lang ho. Meron ho tayong malaking problema. Bukas ho ay birthday ni Timmy. At ang problema ho ay maraming